Si God ay nasa bansang China, okay, or Ukraine, or yung mga Muslim countries. Okay. Delikado po doon. Are you willing na mag-minister doon? wait lang na naman yung sagot niyo. wait lang. Yun. Mahal ko yung buhay ko. Wait lang. Okay. Are you willing to be there as well? Okay. Sa China, kinukulong po ang mga Christians doon. Okay? Sa mga Muslim countries, kinukulong, pinapatay ang mga Christians doon. Okay? Mga ibang countries, they're kinikidnap, nire-rape. Okay? Are you willing to minister there? Gusto niyo? Okay na kami dito sa Greece. Masaya kami dito. Masaya dito. What if one day, kinausap po kayo ng Panginoon? What is your stand? Okay. So this is the one thing that you have to consider before following Jesus Christ. Are you willing to sacrifice your time, your life, everything sa Kanya? Amen? For the sake of Jesus Christ. Amen? So where Jesus ministered, His servants also will be last. Okay? Yes! Last na. Okay? The last one is willing to follow the example of Jesus. Question here is, who are you following today? May mga idols po ba tayo sa mga artista? Oh yeah. Oh. There's so many great influencer po sa social media na ngayon. Okay? Are we following them? Okay? Kung anong suot po nila, suot din natin. Kung paano sila manalita, ganun din po tayo manalita. Kung paano po sila magsalita, ganun din po tayo. Kung ano sila, ganun din ba tayo? Are we following them? What are you following today? Anong sinusunod po ninyo? Anong sinusundan po ninyo? Who are you following? Okay. Sabi po ni Apostle Paul sa mga Corinthians in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi po dito, follow my example. Sumunod kayo sa halimbawa ko as I follow the example of Christ. Kaya ang ating po Panginoon, bago po kayo sumunod sa Panginoon, you need to consider mga ito. Okay? Ang Panginoon, He loves those who hated Him. Kaya ba nating mahalin po yung mga haters po natin? Bashers. Pwede. Bashers. Ayaw ko po yung sagot na pwede. Ayaw ni Lord po yung sagot na pwede. Okay? Are you willing to love those who hates you? Pwede mag-pray muna. May condition. Joke. I-consider nyo mga ito bago po kayo sumunod sa Panginoon. If you say yes sa mga ito, then I encourage you to follow Jesus Christ. Submit yourself to Jesus Christ. Make Him as your Lord and Savior sa buhay mo rin. Amen? Kung kaya nyo pong mahalin po yung mga haters po ninyo, madali nyo na po silang patawarin.
Tama o hindi? Correct. Okay. Kaya po inuna po yung love. Napakahalaga po yung love na yan. Ayan. Ang ating po Panginoon, He set a good example sa mga nag-iinsulto sa Kanya, yung mga haters po niya during His time. He forgave those who insulted Him. Sabi ko kanina, marami po kayong maririnig po ng mga discomforting words. Okay? Ready ba kayo? Handa ba kayo pong magpatawad? Amen? As soon as narinig po ninyo yung salitang hindi maganda sa tenga po natin, release agad ang forgiveness. Ready ba tayo doon? Amen? Kami may exam. Practical exam. Okay. Kaya ako po sinunod, nilagay po sa pangalawa ang forgiveness. Dahil pag madali na tayo pong magpatawad, mas madali na naman po tayong pong ipanalangin sila. He prays those who hurt him. Kasi pag hindi ka nagpatawad, ipapanalangin mo ba kaya sila? Di ba? Hirapan ka. Dahil nagpatawad ka sa kanila, walang bitterness yan sa puso po natin. Napakadali pong ipanalangin po sila. Napakadali pong i-bless po sila. Amen? 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 Love, forgive, and pray for them. Bless them. Number one, huli po, give up your life. Ibigay mo yung buhay mo para sa kanila dahil ito yung ginawa po ng Panginoon. Remember, ang Panginoong Jesus, nung nasa cross po siya, He gave up His life for these people na nagpapako po sa Kanya. Ibinigay po niya yung buhay po niya sa mga taong nag-iinsulto po sa Kanya habang nasa cross po siya. Dahil iniisip po niya, ito yung mga creation ko. Mahal ko ang mga creation na to. Kaluluwa pa rin ito na kaya po niyang iligtas. So pag mayroon po kayong haters, mayroon pong mag-iinsulto po sa inyo, or anyone na mananakit po sa inyo, number one na isipon po ninyo, sila po ay kaluluwa. They are so Precious. mahalaga po sila sa Panginoong Jesus. Kaya natin yon? Kaya ang tatlo, ang pangapat, hindi ko kaya. Kaya my life. I'm not telling you na magpapako kayo. Okay. Muna siya! Serve them. Amen. Give your time to them. Dahil isang pong kaluluwa po yan. Mahal po ng Panginoon ang mga kaluluwa yan na gaya ng pagmamahal po nila sa atin. Jesus Christ, hindi po niya plano or dinidesire yung mga haters po natin na mapunta po sa infierno. He never desired that. Dinidesire po niya yung mga yon ay mapunta din po sa langit. Amen? He created them. Creations po yan ng Panginoon. Amen? So love, forgive, pray, and give your life sa kanila. Amen? So willing to follow the example of Jesus Christ. Amen? Kung sino po yung mga sinusunod nyo ngayon, or kung sino-sino man po sila, it is only for your personal benefits. Pag sinusunod po ninyo ang Panginoong Jesus, it is your spiritual benefits po. At yung mga tao pong nakasurround po sa inyo. Amen?
Ikaw lang yung nagbe-benefits kung idol mo si ganito. Ikaw lang nagbe-benefits po doon. Okay? Pang sarili mo lang. Selfish tawag po. Pag sumunod ka sa Panginoon, spiritual benefits po siya. Okay? Nagsaserve ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya. Amen? Mayroon pong benefits na ma-receive po. Amen? So, 7 po lang po yun. Okay. What if kung dadagdagan pa natin? Next week. Okay. So, I want you to consider, okay? I encourage you all to think about it. Meditate what you heard today. Yung 7 bagay na yan. Importante po yung mga bagay po niyan. Ito po yung mga importanteng bagay na i-consider po natin bago po tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Dahil lang, pagsunod po sa Kanya, hindi po yan biro. Okay? Ang pagsunod po sa Kanya, lagi po nating naririnig po ito. Hindi po ano yung Tagalog, hindi po mainit na kanin na sinubo mo, iluwa. Ganon yun. Maglabaso. Hindi po yung ganon. Okay. It's a serious matter. Okay. So pakitaas po yung mga new attendees po natin, new members of this church, new family. Pakitaas nga po yung mga kamay po natin. Amen. Pwede po kayo tumayo. Amen. Pwede po kayo tumayo. Amen. If you consider yourself na belong to this family, tumayo lang po kayo. Tumayo lang po kayo. Okay? If you think, amen. There are 1, 2, 3, 4, 5. Sino po sa inyo po yung wala pa pong relationship kay God? Sino po sa inyo yung hindi po ninyo tinanggap si Lord bilang Lord and Savior ng buhay po ninyo? Huwag po kayong mahiya. Okay? Pakitaas po yung kamay po ninyo. Yung wala ka pang relationship sa Kanya. Yung totoong relationship sa Kanya. Nahihirapan pa. Nahihirapan pa. Okay. Kung nahiya kayo, okay lang. Okay, lumapit po kayo sa amin. Maybe this day or following Sundays or mag-message po kayo sa amin. Huwag po kayong mahiya. Okay. Family. Sabihin nyo sa amin, paano ba magkaroon ng tunay na relationship kay Christ? Here we are, andito lang po kami para matulungan po namin kayo na kayo po ay magkaroon po ng relationship sa Kanya. Totoong relationship sa Kanya. Amen? Kung sa tingin mo wala ka pang tunay na relationship kay God, andito lang po kami to guide you. Amen? Amen? So tayo po tumaling lahat. So I challenge po, especially po yung mga bago, okay, to consider po ito. Pag-isipan nyo po ng maayos, okay, bago po tayo sumunod sa Panginoon. Okay? Hindi po sa pilitan or huwag po kayong magmamadali na sumunod sa Panginoon. Okay? Hindi po dapat kayo na-pressure. Okay? Hindi po kayo sumusunod sa katabi mo, ay mayroon siyang relationship, ganun din ako, susunod din ako, no? Okay? I-consider nyo yan. Pag-isipan nyo ng mabuti po yan. Amen? Hallelujah. So, mayroon po tayo pong nag-iisang bisita today. Okay? Praise God po sa buhay po niya. Her name is Ninita Pelagio. Paksas po kamay. Okay. Amen. Welcome po. Naka-attend na po kayo dito before? First time. First time po. So, dati na po kayong Christian. Amen.
Hallelujah. Saan po kayo umatid po? Dati kay Pastor Angel, kasama kami. Wow. It's more than conqueror po pala kayo. Amen. Okay. Patuloy pa rin po tayo. I know, church pa rin po kayo. Amen. Church pa rin po tayo. Church pa rin po tayo. Amen. It's so sad na I think totally nagsara na po yung church. Every time po na mayroon po kaming narinig, especially po sa akin na mayroon pong church na nagsasara, hindi ako masaya. Hindi po ako nalulungkot po ako, hindi po sa pastor kundi sa member. Kasi yung pastor or yung leader po doon or any churches, kasi mayroon na po silang relationship kay God. What if yung mga members, yung mga bago, yung lumalalim pa lang po yung relationship nila kay God? O yung mga new believers, ano mangyayari doon sa kanila? Okay? We encourage you po, I believe we are all family, isang Diyos po natin, isa yung pinapaniwalaan po natin. You're always welcome po sa church na ito, okay? Lagi pong bukas po yung pintuan po ng iglesia nito para po sa lahat. Amen? If andito lang po kami. Amen? Mahal po namin po ang bawat isa. Amen? So, kasi po pag meron po kaming bisita, pinagpipray po namin. Lord, we lift our hands in worship. I sing praise to your holy name. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship. I sing praise to your holy name. For you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Let's pray, church, once again, Lord God. Tinataas po namin, Lord God, ang mga kapatid po namin, Lord God, na nangangailangan po ng pisikal na kagalingan po, Lord God. Heavenly Father, we are here standing before your presence, O God, knocking at the door of your merciful heart, O God. We thank you, God, that you will hear my prayers, our prayers right now, O God. Lord, tinataas po namin po sila po, Lord God. We pray for healing, Lord God. A healthy body, Lord God, sa mga kapatid po namin, Lord God. Lord, whatever is broken po, Lord God. Lord, I pray, O God, that you will restore it in the name of Jesus po, Lord God. Lord, tinataas po namin ang mga kapatid po namin, Lord God. Si Tito Arthur po, Lord God. Sister Ube po, Lord God. Sister Abby po, Lord God. Sister Rosemary po, Lord God. Sister Tito Ray, Tita Lucy po, Lord God. Sister Joy po, Lord God. Lord, mga mahal po namin po sa buhay po, Lord God. Lord, especially sa church na ito po, Lord God. We pray, O God, for physical healing po, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, Lord God.
As long as nandito po sa amin, si Holy Spirit po, Panginoon, miracle, Father God, still existing po, Panginoon. Naniniwala kami po, Lord God, nabubuhos po ninyo po, Panginoong Ama. Ang inyo pong, ang kagalingan po, ang inyo pong kapangyarihan na magpagaling po sa mga kapatid po namin po, Lord God. Lord, we pray for a new body po, Panginoon. Yes, A strong body po, Panginoon. A healthy ones po, Panginoon. A healthy body po, Lord God, sa mga kapatid po namin po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga kapatid po namin ito po, Lord God. Na inyo pong ibubuhos ang inyo pong kapangyarihan na magpagaling po, Lord God. Salamat po, Lord God. Tinatas ka namin, pinupurit, sinasamba po, Lord God. Salamat po, Lord God. Ganda din po, Lord God. We thank you, God, sa mga buhay po ng mga new members of God, new attendees sa iglesyang ito, Lord God. New converts sa iglesyang ito, Lord God. Lord Father, we thank you sa mga buhay nito, Lord God. We pray for the protection sa araw-araw po, Lord God. We pray that your Spirit, O God, will comfort them, give them peace and joy, Lord God, sa araw-araw po, Lord God. Salamat po, Lord God, ang inyong pong mga salita po, Lord God, ang patuloy na mangusap po sa kanila po, Lord God. Lord, whatever they are facing po, Lord God, problema man yan, pagsubok man yan, kung ano man po yan po, Lord God, I know po, Panginoon, hindi po ninyo sila iiwan po, Panginoon, hindi nyo sila pabababayaan po, Lord God. Salamat po, Diyos, sa mga buhay nito, Lord God. Lord, kami po, Panginoon, na matagal na po sa iglesia nito, Lord God. Gamitin po ninyo kami para sa kanila po, Lord God, na maramdaman po nila ang tunay na pamilya po, Lord God. Maramdaman po nila ang tunay na pagmamahal po, Lord God. Gamitin nyo kami po, Lord God, na maging ilaw, pag-ibig sa kanila po, Lord God. Salamat po, Lord God. We speak blessing po sa lahat ng area ng kanilang pong mga buhay po, Lord God. Yes. Extend this blessing po sa mga pamilya po nila po, Lord God. Salamat po, Lord God. Church, raise your hands towards God and receive this prayer of benediction. Heavenly Father, I come. I will enter to your presence once again, Lord God, through your Son, Jesus Christ, and I will ask this prayer of benediction, Lord God. May the love of God and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit of God may always be received by your people. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless everyone. God bless you. Amen. We acknowledge the presence